Good morning! This is Ate Hans.care. Kumakatok sa puso ninyo na sana suportahan nyo ang channel ko. Hindi pa man ganun kaganda yung mga videos, but I could assure you that I've been doing this charity from the bottom of my heart. Ito ay simpleng compilation lang ng mga pictures na it was taken before. I decided to upload these pictures and to make it as a video para mag-generate ng income in God's perfect time, by God's grace, dahil sa mga video sa panonood ninyo at pag-support sa channel ko, patuloy ko ang magagawa yung pag-mission o pag-charity. I've been doing this since 2011. Yan po nang namigay ako ng Bible at yan sa squatters area sa mga nanay. Just for them, para sa akin is mas mag-rely sila sa blessing from God. And yan po yung namigay ako ng small packs sa neighborhood namin, sa squatters area din ng subdivision. Yan po nung nag-visit kami sa orphanage kasama ko mga anak ko. Yan po nung nag-donate ako ng Bibles sa isang church, 122 Bibles. Isa po yan sa nabigyan ko, yung barker ng terminal. At yan naman po yung nagkaroon po ako ng coffee shop, and I do it as a mission-oriented coffee shop. I give free coffees to those on wheelchair, elderlies, para mga yung tinapay na lang ang bibili nila. And I could just feel their hunger for love. But sad to say, I only rented it for 1.5 years because they want to increase and to charge me more for the electricity. So I decided to just not renew, and then COVID came. Yan po yung mga suki kong mga matatanda na parating pumupunta po doon sa coffee shop. Yan po yung naging alaga ko. Yan po ang regular kong suki talaga yan. Umiyak yan nung umalis kami. At yung mga customers ko, they just really would kiss me, and then they could just really feel the love that I give to them, that we do to them. So yan po yung hindi po ako pumipili ng customer. Yan po suki ko na may depression. Sometimes wala siyang pagkain, I gave it. Yan po yung suki ko rin na she would really love to come and umupo para tumambay lang. Po si Brother Daniel, bali nag-volunteer, tumutugtog siya. Yan, suki ko, regular suki ko din sa kape. And yan po yung tuwing pumupunta siya ng mall, humihingi siya ng coffee. Ito po, dalawang partners, mag-asawa na naging friends na sila because yung regular silang pumupunta kumakain sa coffee shop. Teacher po ang babae, binigyan ko siya ng Bible. Iyan po mga naging alaga ko. Yan po bali suki ko rin. Mga suki ko po yan, parati kong binibigyan ng kape. Yan. Free coffee to them, to those on wheelchair, and then tinapay na lang binibili nila. But yung iba naman po, they just give money, they just give tips. Yan po suki ko rin yan, regular. Pumupunta siya ng mall para mamalengke, naka-wheelchair lang. So, yung way po of caring niya, minsan po nagigitara po ako, kinakantan ko yung mga customers ko. Yan po, yung naka-wheelchair yan na ganyan. And then, almost nagigana siya. Pag pumupunta po siya, kasi yung kamay niya hindi niya gaano magalaw, we serve them. Yan po, mag-asawa rin. Yan.
employee, binigyan ko ng Bible, employee sa mall. Yan po yung store manager, binigyan ko siya ng Bible. Yan po, maging kaibigan na sila sa coffee shop. Ito po naman yung second generation ng yung mga anak ko na, bali in 11 years na ginagawa po namin ito. So, inuutusan ko na lang po sila, especially yung anak kong panganay sa Pilipinas. He did a lot of charities and missions dahil po sa nandoon pa siya, so pinapadalan ko na lang siya ng pambili ng mga groceries or foods na kailangan niyang lutuin. And masunuring namang bata. Yan po nung nag-donate ako ng oxygen para sa cancer patient. Yan po yung mga anak ko. Naging kasama ko po sa Missionaries of the Poor. Bago ko po sila kinuha papunta rito sa Canada. So, nag-mission muna kami because I want to instill to them that they always have to care for those less fortunate. Once yan po pamangkin ko, isinama ko rin sa mission. Anak ko po yan. Bunso kong anak. Yan pamangkin ko, sinama ko rin. Just for them to learn. Yan po magkapatid na pamangkin ko. And they're so blessed. They are now in New Zealand, so definitely they're gonna go do missions also when they're convicted to do so. Because the key to blessing is really giving. Because when we give to the less fortunate ones, we are loaning it to God. That's what the Bible says. Then here comes my third generation legacy bearers. Bale yung mga apo ko. Yan po yung bago kami umalis ng Pilipinas, yung mga anak ko at plus isang apo bago pumunta ng Canada. Nag-mission kami. It's my way of a like prayer and declaration that for them to continue these missions even when I'm gone. Ayan po yung sa orphanage, Queen of Peace Orphanage, apo ko. Doon po, parang ang liliit pa lang nila, kasama lang namin. But after 10 years po, na ginagawa namin ito, 11 years na malalaki na sila, and yun, nautusan ko na po, nautusan na ng papa nila na magbigay, inuutusan ko po na dalhin ko po saan may humingi, may nagsusolicit. Bale, yan po, ang pinangahawakan ko po kasing verse sa Bible is kung ano daw po ang gusto natin na maging ang ating mga anak or mga apo. So we have to train them the way we want them to be. So yan po, kaya tinuturuan ko lang po ang mga anak ko at mga apo ko na maging compassionate sa mga may hirap. Kasi galing din po kami doon. At parang hindi nila makalimutan. Na-bless man sila na nakarating dito sa Canada. But at least pag-uwi nila, parati kong sinasabi sa kanila na magpakain sila. So ayan po. Thank you so much for watching. And maraming salamat sa suporta. Sana po patuloy ninyo akong suportahan sa panunood ng aking mga videos. Hindi man ganun ka-perfect ang pagkagawa, hindi man professionally done, but this mission that I've been doing since 2011 is perfect from my heart. To God be all the glory. I'm doing this because Jesus loves everybody. God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye.